Good morning po sa atin lahat. Ayan. Alam ko excited ang bawat isa na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Can we all stand in the presence of God? Hallelujah. At pakisabi nga sa katabi mo, pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. We praise you, Jesus. We remember Dad Paul every time na pinapa-declare niya ito. So, Mami La requested us to declare this declaration. So, every weekly, gagawin po natin ito. So, are you ready to declare this? Amen. So, itetestify natin kay Satan that we are victorious more than conqueror. Amen. So, let's declare this. Repeat after me. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, all my sins are forgiven. all my sins are forgiven. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am redeemed from the hand of the devil. I am redeemed from the hand of the devil. The blood of Jesus Christ, God's Son, The blood of Jesus Christ, God's Son, continually cleanses me from all sin. continually cleanses me from all sin. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am sanctified, I am sanctified, made holy, made holy, set apart unto God. set apart unto God. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am justified, I am justified, made righteous, made righteous, just as if I'd never sinned. just as if I'd never sinned. My body is the temple of the Holy Spirit, My body is a temple of the Holy Spirit, redeemed, redeemed, cleansed by the blood of Jesus, cleansed by the blood of Jesus, so that Satan so that Satan has no place in me, has no place in me, no power over me. no power over me. Through the blood of Jesus, 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 my flesh is cleansed my flesh is cleansed, and my conscience purged. and my conscience purged. Through the blood of And Jesus, through the blood of Jesus, I am well able I am well to able enter into the Holy of to Holies. enter into the Holy of Holies. Amen and amen. Pwede Jesus' mong palakpakan name. natin si Jesus. Amen! We praise the Lord. We glorify you. Gusto lang po namin kayong pasalamatan, Panginoon Yes. Diyos. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan, sa katalinuhan at pagpapala, sa iyong biyaya at bendisyon na palaging nasa amin, O God. Hallelujah. Ikaw, Lord, ang maitaas sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! Sino pong handa na purihin at pasalamatan ng ating Diyos, magsabi ng Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus! Come on! Come on! Patuloy nating pasalamatan ng ating Diyos. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, may pagsubok man o kalimpitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo.
church! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na! Buhay ko nang, come on, let's declare this, church. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord! Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. We praise you, Jesus. God is good All the time! and all the time. God is good! Salamat, Jesus. Salamat. Hallelujah. Tunay nga na kay sarap sa presensya ng Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for this privilege, this opportunity, Panginoon, na nandito kami sa lugar na to. Na inuna ka namin, Panginoon. Lord, right now, mangyari pong yung kalooban. Allow us, Lord, to enter into that Holy of Holies upang patuloy ka naming mapurihan, masamba, maparangalan, because you deserve it, Lord. Salamat sa iyong sukdulang biyaya, sa iyong sukdulang pagmamahal. Come on, church, just worship the Lord. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng kapal at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa, habang karapat-dapat, pag-ukulan ng kapal at wagas mong pagsunta.
lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karunihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ko sa aking karunihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Yakap mo ko sa aking karunihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Yakap mo, niyakap mo ko sa aking karunihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ko sa aking karunihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan
Diyos. Sobrang biyaya sa iyong kabutihan, Come on, church. sa iyong katapangan. Buksan po natin ang ating mga bibig at simulan natin pasalamatan ng ating Diyos. Salamat, Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat, Jesus, sa iyong katuwiran. Salamat, Panginoon Diyos, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa kalusugan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami, Lord, ay nakadulog sa iyong paanan. Kami, Lord, ay nakadating sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po. Ating awitin, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, katulad ang ating Diyos, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang kagisan pa. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga na wala kang katulad, Panginoon. Church, can we lift up our hands towards heaven? Come on. God deserves those hands to be lifted up. And let us start to open our mouth. Just express yung pasasalamat natin. Yung gratitude natin. Yung pasasalamat that our God is faithful, our God is good. Lord, salamat for this wonderful opportunity na hindi lahat ng tao nakakaranas ng ganitong experience, oh God, ng ganitong privilege. But Lord,
we are so blessed na nandito kami sa lugar na to. Na meron kaming kalayaan, na maparangalan ka, meron kaming kalayaan, na mapasalamatan ka, na walang naghihinder sa amin. Marami pong salamat, Lord. Tunay nga, kagaya nung kanta, wala kang katulad. Walang katulad ang iyong sukdulang biyaya, ang iyong sukdulang pagmamahal. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Nanalugod ka, malugod kang patuloy sa aming mga papuri, sa aming mga pagsamba, O Lord. Holy Spirit, mangyari lamang ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin na nandito sa lugar na to, God. Lord, right now, nagpapasalamat kami sa open heaven and continue to pour out your blessing, your favor, your provision, your deliverance, your breakthrough, Lord God. Our breakout, Lord, in our personal life. Come on, church. Start to declare blessing upon your life right now. This is our greatest opportunity. Lord, salamat for you have given us the power of authority. Na anuman po, Lord, yung mga salitang lumabas sa aming mga bibig, it will manifest. It will come to pass, Lord God. Lord, salamat that we are blessed. We are more than conqueror. We are victorious, oh God. We are free. We are saved. We have salvation, oh God. Lord, we have eternal life. Salamat, Lord, for we have the greatness in us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We were born for such a time as this, Lord. Lord, I pray na malakaran namin yung calling and purpose namin, Lord God. Thank you for this morning, Lord. We seal every prayer that we have sa banal mong dugo at walang panalangin ang mananakaw ng kaaway, Lord God. By the powerful name of our Lord Jesus Christ, ang lahat ay sumigaw ng Amen! Amen and amen, Lord. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Bago po tayo umupo, pwede pong pag-iilawan natin yung ating mga ilaw. Ayan. At mag-greet naman po tayo ng at least 3 tao. Come on. Mag-greet po tayo. Bumati tayo ng 3 tao at sabihin natin sa kanya, napakaganda mo, napakagwapo mo. Amen. We praise you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, let us all be seated. Maraming salamat, worship team. Pwede pong minsan papalakpakan natin si Lord sa buhay ng mga worship team. Come on! Amen! Praise Jesus! So, ang tawag dito, we acknowledge everyone. So, welcome po sa True Vine City Harvest Church. Ayan. So, ang sarap sa feeling kasi meron po tayong bagong visitor. Though hindi na po siya visitor. Amen? So, galing lang po siya sa Dubai. Tama? So, let us welcome Mami po ni Sister Mary Rose. Diba? Sister Mary Rose. Let's welcome Mami Marcia. Welcome po sa True Vine City Harvest Church. So, sabi ko sa kanya, dito sa taong tatayo, susunod dito sa lugar na ito, sa pulpit, hindi ko na po kayo i-welcome or i-acknowledge. Pero this time, it must be acknowledged. Diba? He must be acknowledged. Kasi yung buhay niya po is a blessing to us, kami pong mag-asawa. And they are a great testimony maging sa church na ito kung paano sila binless ni Lord despite ng mga challenges, despite ng mga circumstances na naranasan nila sa buhay. They remain faithful to God. They remain
generous sa kanilang the way they extend their hands to other people. So wag ko na pong patagalin. So fresh from Korea. Fresh from Korea nung unang panahon. Ayan. So ang aking godfather sa kasal, let's welcome Ninong Aris Cordero. Good morning po sa ating lahat. First time po, medyo alam nyo na po, medyo nanginginig. So, yun po, no? Yung sabi ni Pastor Lothar last week, born in the ministry. Tinamaan ako doon. So, sa susunod na, iba namin tatayo dito. Sunod-sunod na tayo niyan. So, dadako po tayo sa ating tithes and offering. Let's open our Bible and read Malakias 3:10. Meron po tayong mga Bible. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Kaya puro po kodi ko. So, Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. So, siguro po, kabisado na natin itong verse na to. So, ganito po pala yung sa ating pagpapala. Yung palang binibigay po pala natin yung ikasampung bahagi o yung 10% ng ating income o yung anong meron tayo ay may kalakip ito na pagpapala. At hindi lang po yung pagpapala, kundi masaganang pagpapala. So, alam na po natin yung 10%. Kunyari po, 100. Ayun, 10%, 100. 10 pesos. Kadali lang yan po. Yung 1,000, 100. Madali lang din. Barya. Yung 10,000, 1,000. So, lumalaki. So, maaaray ng konti. What if kung 50,000 kaya? 5,000. Madali pa ba? So, kayang-kaya. What if kung 500,000? 50,000. So, itong na yung iPhone. Lord, pwedeng 5,000 na mo. Medyo, mabaya yung bagya. Yun po pisang 1 million. Pwedeng, kaya na mo 50,000. Lord, pwedeng 50,000. Medyo, sali kong kaya. Sali kong, and max So, mukutang, every time nasasabihan na po kayo. Yung bisang 1 million. Amen, di ba? Yak sabihan ko po, Lord, nagyo kaya kayang ibalik itang tithes ko. O, dahil pa prepare, Lord. So, nino pong bisang 1 million? Ready na lang. So, ito po yung point ko na, minsan mag-pray tayo mo, Lord, increase our tithes. Ayon ko tang ready taba para kitang next level na nin tithes tamo. Po ito, kita tapa akong mababang level, mamaray na. Di ba? So, relate kayo mo po. Nino na po yung may kapag-gym kaya kayo. Di ako may kapag-gym na. Di ba? Hindi po first time ko mag-gym, may pabuot na po itang spotter, 3 kilo. Pre, karag mga tao na po yung kilo pa nga niya ng kemo ito. O, nangikit na ako, digdaga niya 5 kilo. Kanyang kemo, gamir sa ketong, dara kanya. Kanyang di na kanya, medyo bubungis-is na ako eh. So, tinok lang na eh. So, makanya muna po ang Lord eh. Kung kaya tayo, ag yung kitang i-level, yung kahit mo, finances tayo balong i-manage, siguro magtakata mo, Lord, faithful tither na ako man, at hanggang ngayon nila ang blessing na datang itang masagaan ng pagpapala, no ka rin niya, Lord. Lord, pisa akong business. So, dininanak ang business. Lord, Domingo, masikan. Double pay. Kaya pa makapag-church, Lord. So, halika pa prepared. So, my point is, kailangan tamo maging faithful kung na naman po level ni kaya katamang tithes. At po tang siguro, balo ng Lord na ready na ka for the next level. At yun itang masagaan ng pagpapala. Sigurado ito. Kaya nga ako ng Lord na kaya katamo. Yung sabi na kasi, buong buo. Alim mo buong buo. So, kita kailangan tamang maging faithful na anumang level ni kaya katamong
income, estudyante ka man, gawin mo pa 20% na kasi kung dinala niya mo, 20 ito eh. Pupunta kasing maragul na eh. Medyo magadwa ng isip na eh. So, masakit yan eh, pero kung nga ka pa convinced kitang Bible verse, Lord, increase my tithes. O yung oras mo kaya kang Lord, no ka rin niya. Ilan niya kayang minuto yung aldo? Kailangan sabihan mo, increase my time, Lord. Kitang atik ng devotion. Hanggang midinaw kong wisdom. Kasi po yung milyari na po ka na ako yun. Dakala blessing na milampas. Because lack of wisdom. Di bagsak, negosyo, bagsak kita, bagsak ka rin. Lack of wisdom. So, namin niyo po yung wisdom niya, asaliyawari kang Shopee ni. So, ngayon niya, balo ko na more time kang God. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all the things added to you. So, karamiakit ang wisdom niya. Kung ikaw yung adwa, one-on-one kayong Lord, kayong adwa, akakit niya. Kung naanong brin ng paggawa kaya, naanong business para kaya. So, aling mo basta-basta, 1 million. Nabukasan na lang na ka, Kenny. Diba? May wala na. Kasi kailan na rin business, sayang lang. Double pay yung Domingo. So, ito po na, yung point ko ka rin, na ano man po yung level tamo yung pamag-tithing. You have to be faithful. May bawas naman yung para kita, faithful pa rin. Kanya mo yung pera, faithful pa rin. Next na ka, bro. So, ito po na. So, ititano po. Sana tinggaw pong hiko, ha? So, ititano po rin. At nakatabo. Let's pray po sa ating mga tithes and offering. Sige po. Ama naming Diyos, dakila ang makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, O God, maraming salamat sa iyo for your goodness, for your kindness, for your faithfulness and love to us. Salamat, Lord, for this opportunity na may balik po namin ang bahagi po ng amin natanggap sa iyo. Tanggapin mo ito, Lord, bilang aming papuri pa sa salamat. At dalangin namin, Lord, na patuloy mo kami pagpalain, ingatan sa aming mga trabaho, pagninegosyo, at patuloy mo, Panginoon, na mangusap ka sa amin upang lubos namin maunawaan, Panginoon, ang tunay na masagana pagpapala sa aming buhay. Salamat, O God. Binabalik po namin lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's pray. Let's bow our head. Lord, salamat po sa umaga na ito. Right now, we declare na bukas ang aming isip, bukas ang aming puso para sa pagtuturo mo ngayon. Dalangin ko, Lord, na ang iyong mensahe is matanim po talaga sa aming mga puso at kaisipan. At ito'y magbago ng transformation sa amin, Lord. Hindi lamang po karagdagang knowledge, but transformation ang gusto namin, Lord. Makita namin yung bunga ng salita mo sa aming mga buhay. Lord, we pray na ang iyong boses, Holy Spirit, kayo po ang marinig sa oras na ito. Gamitan niyo lamang po ako bilang isang microphone, Panginoon, nag-e-echo ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Nire-rebuke namin lahat ng worry, anxiety, and fear, mga iniisip, kaguluhanan ng aming mga kaisipan, Panginoon. We just want to focus right now sa iyong presence, sa iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa bawat isa. Thank you, Lord. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. So, recap lang po doon sa shinare ni Pastor Lotter nung last Sunday, no? So, shinare niya po yung 3 klase ng pagkakapanganak, no? Number 1 is born in the flesh. Pangalawa, born in the spirit. At pangatlo is born in the ministry. Kaya praise God, no? May bunga po talaga yung salita ni Lord. May bless ko talaga ang Tito Aris, no? Nakaka-bless. Sabi ko nga, talagang iba din kapag po merong ibang nagsasalita. Hindi lang po lagi kami. Amen? Nakaka-encourage, no? Kasi we're looking na talagang ang bawat isa ay hindi po mananatiling nakaupo lamang, but partakers or nag-i-involve din po sa gawain ng Lord. Amen? Dito lang sa church, okay? Meron pa rin naman po sa labas. Amen? Hindi ko sinasabi na hindi ka tumatayo sa harap, hindi ka na nag-i-involve sa ministry ng Lord. Amen? Meron po tayong hindi tumatayo dito, pero nasa back office or background ng ating church. Okay? So, isa din po yung mga ministry. Pero, ang sabi po ng John 3:3, no,
Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. No? Paano po ba naboborn again ang isang tao? Any idea? No? Pag tinanong ka ng kakilala mo, ng kamag-anak mo, paano ba naboborn again? Anong isasagot mo? Alam mo na ba kung anong isasagot mo? Okay. So, naboborn again po ang isang tao kapag siya ay natataniman ng word ni God. Pag ito ay natanim sa kanyang puso, sa kanyang kaisipan, at ito'y nagbubunga ng pananampalataya kay Jesus. Hindi po pananampalataya sa isang church o kanino mang pastor, kanino mang pare or whatsoever na tagapagturo. But yung faith mo ay nakokonek ka kay God. Amen? So yun po yung tinatawag nila na new birth, pagiging born again. No? At alam niyo po ba na ang sabi po ng 1 John 3:9, no one who is born of God will continue to sin. Ito po ang proof na ikaw ay nakonekta na kay Lord, meron ka ng faith kay God. No one who is born of God will continue to sin. Hindi po sinabi na ikaw ay born again, ikaw ay perfect na. Yun po ay maling connotation. Okay? Di ba, pagsasabihin nila, ay born again niya pa mo, pero makaniningagawa, no? Sometimes, ito'y nagkukos po ng discouragement, no? Pagkakaroon ng low moral sa isang taong na born again. Lalo na kung siya ay bago pa lamang na kakapanganak in the Spirit, no? So, sabi po dito, ito yung proof. Pwede ka pang magkamali, pero hindi ka na magko-continue sa pagkakamali na yon. Kumbaga, ikaw ay nadapa, naputikan ka, hindi ka na magsuswimming. Agad kang tatayo at maglilinis. Amen? Clear po ba? Ganun po ang pagiging born again. So, alisin po natin, yung asawa ko, born again niya pa mo, pero makaniniya. Okay? News flash, walang perfect. Amen? Everyone na tumatayo sa harapan, naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo perfect, pero, balansihin natin, hindi po yun lisensya para sabihin mo na, ay nagkamali ako, okay lang. Balanse lang po ha, bawal sadyain. Amen. So sabi ng 1 John 3:9, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. Ano po yung God's seed? That is the word of the Lord. Dahil ang word ng God, mabisa siyang tagapagturo, tagapag-correct, tagapag-encourage, tagapag-comfort. So ang word ni God, okay, the seed and also the Holy Spirit, okay, ang magtuturo po sa atin. They cannot go on sinning because they have been born of God. So yun po ang isang proof na tayo ay talagang na-born again. Amen? Malinaw po ba? Paano naboborn again ng isang tao? Through the word of the Lord na naitanim sa puso mo. Di ba ang sabi ng word ng Lord? Kapag ikaw ay nakinig ng nakinig, or in other translation, pwede rin nagbasa ng word of God, faith will be birthed in your heart. No? Mapapanganak yung faith. No? Amen? And then, ang sabi po dito, kapag daw ikaw ay na-born again, magkakaroon ka ng bagong puso. Okay? Sabi po ng Ezekiel 36, verse 26 to 27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Kaya po ang Holy Spirit, siya ang nag-uudyok sa atin, nagbibigay ng desire, no, at kapangyarihan para i-fulfill yung desire ng Lord sa buhay po natin. Amen? Kaya po yung ating mga, kung datihan ka na or baguhan ka pa lang po, no, na born again, meron kang makikitang pagbabago. Dahil bago na po ang ating mga puso. Amen? Sabi po dito, anyone who is with God hates sin. And anyone who is enjoying sinning does not follow God. Pansinin mo po ang sarili mo. Dati, okay lang na ganito yung gawin mo. Wala kang tigatig ng puso. Walang kaba sa puso.
Pero nung ikaw ay tunay na tumanggap kay Lord, maiisip mo pa lang yan, o kaya nagawa mo pa lang yan, meron ka ng takot sa puso mo. Meron ka ng abag-abag. Hindi ka mapakali. You are restless. And habang ikaw ay nandoon sa kalagayan na ikaw ay nagkakasala, hindi ka rin tunay na masaya. Yun ay isang pruweba that you are really born of God. Amen? Hanggat hindi ka humihingi ng kapatawaran, hindi ka matatahimik. Ganun po ang isang tunay na born again. Meron ka na kasing new heart. Hindi ka na kagaya ng dati, amen? Pakitapik po yung katabi mo. Hindi ka na kagaya ng dati. Amen? Amen. Kaya po ngayon, yung introduction ko na yon, connected po siya sa gusto kong i-share sa atin ngayong umaga. Okay? Sino na po dito yung sigurado that they are born again? Amen. Okay. So ngayon po, meron akong konting payo. Konting payo sa mga born again. Okay? Lalo na po sa mga baguhan. Okay? So, para po maging smooth ang ating paglago kay Lord, kasi yun po naman ang desire ng God. Ma-born again ka at mag-grow ka in faith. Okay? So, eto po yung mga tips ko. Pwedeng mag-apply pa rin ito sa mga 20, 30 years or baguhan po ng mga born again. Okay? Number 1 na tip, maging mapanuri. Bakit? Kailangan po, maliwanag po sa atin na bawat Bible verses or mga Bible verses, mga turo sa Biblia ay pwedeng merong iba't ibang interpretation. Pwedeng ibang interpretation ng church na ito sa church na ito. So, kailangan po malinaw sa atin na iba-iba. Okay? Pwedeng iba-iba ang turo on this church and on other churches. Kaya napaka-importante na meron po tayong personal study. Okay? Tayo po ay maging mapanuri. Even me, lahat po ng tumatayo dito, kailangan chine-check nyo rin ang kanilang mga sinasabi. Okay? Binigyan po tayo ng kakayahan ng Lord na magbasa. Gamitin nyo po ang iyong kakayahan na magbasa. Amen? Kaya po, ini-encourage namin kayo na magkaroon ng personal study. Okay? And alam nyo po ba, na hindi lahat ng mga katuruan ay kailangan po natin lunukin or itik. Okay? Kailangan suriin po natin. Ito bang katuruan na ito ay nakakapagpabuti? Okay? Baka itong tinuturo na ito ay mas nagiging self-righteous ka, judgmental ka, mas nagiging mapalaaway ka sa iba. Sasabihin mo, ay hindi, kami lang ang tama. Kami lang ang makakapunta sa langit. So reminder po ito sa mga lahat ng born again, maging mapanuri. Amen? Suriin mo yung pinapapakinggan mo, okay? Nababasa mo. Amen. Maging masipag po tayong magkaroon ng personal devotion. Amen. Okay? So, kailangan, ang sabi po dito sa Proverbs 13, verse 14, ang mga turo ng taong may karunungan ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at mailalayo ka sa kamatayan. Kaya po lahat ng ating mga napapakinggan, kailangan po nating suriin. Kailangan we have to check. Tama po ba ito? Dahil po on the last days, ang sabi ng Bible, marami ang maliligaw. Maliligaw ng katuruan. Amen? Kaya po dapat tayo ay maging mapanuri. Okay? Ano po ba yung nagiging influence ng tinuturo ng church na ito sa inyo? Mas napapabuti po ba kayo? Mas naaayos po ba ang buhay nyo? Sana po. Amen? Sana po. Dahil yun po ang aming kagustuhan. Kaya po meron tayong life class eh. Ang life class is putting back your life in order. Okay? Dapat po ang church ay kapag pumasok ka dito, mas lalong umaayos ang relasyon mo sa iba. Hindi yung mas nalalayo ka sa kapamilya mo dahil nag-aaway na kayo sa mga paniniwala ninyo. Amen? Kaya po dapat number 1, mapanuri ka. Hindi ka dapat
habang tumatagal ka dito ay nagiging judgmental ka at self-righteous ka at prideful. Na tingin mo sa mga hindi mo kapananampalataya ay second-class citizen. Amen? Kaya po dapat maging mapanuri. Yan po ang reminder ko sa inyo. Even the tips na sinasabi ko, assess mo din, mag-a-apply po ba ito sa buhay ko? Tanungin mo yung sarili mo. Okay? We are not just a follower but a student of the Word of God. We do not want blind followers na hindi nag-iisip, yung parang brainwash ka na lang. Amen? So kailangan po maging mapanuri. Kaya po mag-devotion kayo ng sarili ninyo. No? Mag-personal study po kayo ng Word ni Lord. And hindi po kayo ini-stop ng church na makinig sa iba. Amen? Kasi the more na nakikinig ka rin po sa mga iba na mga preacher, lumalawak po ang ating kaisipan. Alam niyo po ba na kapag nakinig ka lang sa isang reliyosong tao, ang isip mo na lang, no, yung buhay mo na lang na panlangit. Paano naman po yung buhay mo dito? Yung pamilya mo, may responsibility ka. Kaya balanse po dapat. Amen. Amen. Hindi na iiwanan ng spiritual life. Hindi rin Amen. Nakuha po ba natin yung first tip? I hope na ito ay makatulong po sa inyo. Pangalawa, huwag ipambato ang mga bagong verses na natutunan mo sa iba. Especially if you are a new Christian. Napaka-on fire mo kay Lord. No? Pwede kang maging, parang ituro mo na ito, no? Dahil sa excitement mo, gusto mo laging mag-share sa iba. Amen? Pero ang reminder ko po sa atin is, i-apply mo muna sa sarili mo. Bago mo i-push, ipilit sa iba. Huwag ipambato ang mga verses na natutunan nyo po dito sa iba. No? Kasi, there are instances na imbes na mawin mo po itong tao na ito, mas lumalayo po siya sa'yo. Dahil, ay, makanya na yung manini. Amen? So, wag pong gamitin para sa debate, okay, yung ating pong mga natutunan dito. Wag po tayong maging mahilig na maghanap ng mali ng iba, okay, dahil may natutunan kang bago sa church. Especially kung hindi mo pa naman ito chinek, dinoble check, isinuri. Amen? Sabi po ng Proverbs 17:14, ang simula ng away ay katulad ng butas sa isang dike. Kailangan tapalan bago lumaki. So dapat tayo po ay hindi nagpapalaki ng away. Okay? Hindi po tayo yung unang nakikipagdebate. Let us be humble. No? Bilang mga born again, okay, na sinasabi po natin na alam natin ang tama, kailangan makita po sa ugali po natin. Huwag po tayong magsimula ng pakikipag-away sa iba. Let us always be humble. Okay? Lagi mong itanong sa sarili mo, ay yung mga verses na natutunan mo, bumabait ka ba? Bumubuti ka ba? Medyo? Amen? Okay. Sabi po dito, Proverbs 17:19, ang taong gusto ng kasalanan ay gusto rin ng kaguluhan. At ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Proverbs 20:3, ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Hangal lang ang may gusto ng kaguluhan. Kaya po yung mga mahilig na makipagdebate, sabihin na kami lang ang tama. Let us avoid that, mga kapatid. Kasi imbis na meron kang mawin kay Lord, dahil sa kagaspangan ng ating salita, mas lalayo po ang tao sa atin. Amen? May natututunan po ba kayo? Amen? Yun po yung tip number 2. No? 2 Timothy chapter 2 verse 24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at magtimpi. Ang sabi dito, kailangan mabait sa lahat. Huwag po tayong namimili ng tao. Amen? Si Jesus, di ba, during His time, ang mga Pariseo, kinokondena siya dahil siya ay friend of the sinner.
madalas siyang nakikitang kumakain kasabay ng mga tax collector, yung mga tingin ng society ng mga makasasalanan. Okay? Siguro sa panahon po natin, sa mga politicians, no, sa mga tingin nila na, ay, itong mga tao na to nagko-corrupt. Yung mga ganon. Pero si Jesus, hindi siya namimili ng tao. Ang sabi niya, naparito ako para sa mga may sakit. Hindi para sa mga tao na tingin nila ay wala silang sakit. Amen? Amen. Kaya tayo po, wag po tayong maging separatist na tinatawag. Separatist, ito yung, pag hindi ka Christian, hindi na kita dapat kaibigan, hindi na dapat kita kasama. Amen? Amen. May nakukuha po ba tayo? Kailangan po, yun yung number 2, wag kang mambato ng mga verses sa iba. Wag mong ipukol, okay, yung mga verses na natutunan mo sa Bible sa iba. Amen. Hindi po inutos ng Lord na ang verses ay pangtira mo sa iba. Ay, pag nagbabasa ka, ay hindi para kanini, makaniniyaw gali niya. Amen. Naranasan niyo na ba yun? Habang nagbabasa ka ng Biblia, naiisip mo yung kaaway mo, ay makaniniyaw gali ni. Bagay kaya ni, share kaya pa kaya. Amen. Hindi po ganon. If you want to win people to the Lord, don't be like that. Amen. Pangatlong tip. Suriin mo. Okay? So tip po ito para sa mga bagong na born again at sa mga matatagal na sa church. Pangatlo, suriin mo ang nasalihan mong organization, religious organization, kung sila ba ay maka-Jesus o para silang mga Pharisees of the modern times. Bakit? Meron pong mga ibang mga organization na malulupit, talagang nagpaparusa sa mga miyembro. Pag nagkasala sila, they're like God. Sila ang magpaparusa. Okay? Suriin mo. Sa church po natin, ang ating purpose, loving God, loving people. Nararamdaman mo bang mahal ka ng kapatid mo? Nararamdaman mo bang mahal ka ng mga tao sa church? I pray na yes po. No? So, hindi rin po dapat mapang-reject ang inyong nasalinan. Hey, ini, kabit to. Hindi dapat to papasok sa church natin. Hindi po ganon. No? Kaya suriin mo, yung bang nasalihan ko is hindi malupit, hindi nagre-reject, hindi nagpaparusa, hindi mapanghusga, hindi mapangmataas. Because that is the opposite characteristic of Jesus. Amen? So I pray that our church, maging malaya ang isang taong makasalanan na mag-confess ng kasalanan niya. Dahil alam niya, ramdam niya na hindi siya mare-reject. Now, hindi po tayo parang nag-encourage, ano yung tawag doon? Nagkukonsente. Yun. Hindi po tayo nagkukonsente. Okay? Tutulungan po natin siyang magbago. Pero kailangan hindi niya maramdaman na siya ay rejected. Amen? Dahil tandaan po natin, ang church ay hospital ng mga makasalanan. Amen. Nagpupunta po tayo dito. Okay? Yun pa po kasi yung isang maling thought sa isang born again. Na kapag ikaw ay born again na, hindi ka pwedeng magkaroon ng matinding kasalanan. Na parang, ay, born again eh, umakanya niya pa yung gewa na. Di ba nga, hindi po tayo perfect. Amen. Pero hindi po tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. At pangatlo, no? So suriin mo rin kung nasalihan mo ay bilib na bilib sa kanilang sarili, na sila na lang ang tama. As mentioned, marami pong interpretation. Hindi mo pwedeng sabihin sa Katoliko na tayo lang ang maliligtas. Offensive po yun. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin sa ibang sekta, ibang religion na kami lang ang tama. Kasi imbis na maging open siya sa ituturo mo, sa i-share mo, dahil ganun ang sinabi mo, magiging defensive ang tao, hindi ka na niya papakinggan. Amen? Kaya po, suriin mo. Okay? Tingin ko naman po, hindi naman po tayo makapariseo.
I've been in the church for the past 10 years. Hindi po perfect ang church. Meron po tayong mga pagkukulang at pagkakamali, pero tingin ko hindi naman po ito major na dahilan para po umalis tayo sa church. Amen. Pang-apat. Pero before that, sabi po ng Galatians 5, verse 22 to 23, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nasa atin po ang Holy Spirit. Amen. Nung tayo po ay na-born again, nanahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi po dito, ito daw ang dapat bunga dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Amen? So, basahin niyo po yan ulit. Galatians 5:22 to 23. Kung ganito daw yung klase ng pamumuhay natin, wala tayong malalabag na utos ng Diyos. Amen? May nakukuha po ba kayo sa mga tips? Na bilang isang born again, hindi ka dapat magmataas, hindi ka dapat self-righteous at judgmental sa iba. Amen. Pang-5. Pang number 4 pala. Number 4. Mag-ingat sa mga taong laging nagsasabi na kinausap sila ng Diyos. Especially kung ang kanilang sinashare ay self-serving. Sila ang nagbe-benefit. Di ba, meron tayong mga nababalitaan na inuutusan ng kanilang mga miyembro na maghanap buhay kasi daily meron silang kailangan i-remit sa church nila. Meron pong ganong klaseng samahan. Okay? So, mag-ingat po tayo, okay, sa mga taong nagsasabi that they're so parang hyper-spiritual ang tinatawag po dito. Okay? Sinasabi nila na nangusap ang Diyos sa kanila, pautangin mo ko. Sinabi ng Diyos, kailangan mo akong pautangin. Sinabi ng Diyos, ibibigay mo sa akin yung bahay mo at kotse mo. Okay? Those are self-serving teachings. Kung palang gustong kausapin ka ni Lord, ba't di na lang siya dumiretso sa iyo, kapatid? Amen. Amen. Okay? Para tuloy nagiging cult. Okay? Okay? Madalas ang kanilang mga sinasabi, guni-guni at imbento lang po. Okay? Kaya po mag-ingat sa mga tao na hyper-spiritual. Kinausap ako ng Lord, ganito yung gawin mo. Okay? Amen. Hindi po ganon. Okay? Kung ito ay self-serving at puro pananakot, nanaginip ako, magugunaw na daw ang buong mundo. Kailangan mo tong gawin. Kailangan magpakasal na tayo. Those are self-serving teachings. Amen. So, absurd. So, ingat po sa mga taong nagsasabi na sila'y kinausap ng Diyos. Kaya po, babalik tayo sa point number 1, maging mapanuri. No? Amen. Sabi po ng Jeremiah 23 verse 32, nagpapahayag sila ng mga panaginip na hindi totoo. Kaya inililigaw nila ang mga mamamayan ko sa mga kasinungalingan nila. Hindi ko sila sinugo o sinabihang magsalita, kaya wala silang kabutihang maibibigay sa mga tao. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Even during that time, no, meron na po mga false prophets. Amen? Kaya po tayo ay mag-ingat, especially on the last days, sabi. And then pang-5, second to the last. Nandyan pa po ba kayo? May natutunan po ba tayo? Kung mapapansin po ninyo, this is a teaching. No, hindi po siya yung talagang parang inspirational na ibang klase ng turo. I hope this can be applied sa ating buhay. Kasi, shinare na po ni Pastor Lotter last week Ito, born again ka na. So what's next? So ito po ay paalala sa atin. Na habang ikaw ay lumalalim sa pananampalataya, habang ikaw ay tumatagal sa church, hindi ka nagiging judgmental, self-righteous
separatist. Kung hindi, mas nagiging loving tayo. Mas nagiging nakakamukha po natin si God. Amen? Panglima, ingat sa mga wolves in sheep's clothing. Ang sabi po ng Bible, hindi lahat ng mga nasa church ay talagang mga tupa ng Diyos. Merong mga wolves na nagpapanggap bilang mga tupa. Okay? Meron pong mga tao na sumasali sa ating fellowship because meron silang ulterior motives. Merong hidden agenda. Okay? Meron pong mga ganyan tao. Ang sabi po ng Mark 12, verses 38 to 40, ito po ay babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Okay, sabi ng verse 38, sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang mamasyal na nakasuot ng espesyal na damit at gustong-gusto nilang batiin sila at igalang sa mga matataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito at pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahahabang pagdarasal. Ang mga taong ito ay tatanggap ng mas mabigat na parusa. So siyasatin po pala natin ang ating sarili. Bakit ka nag-a-attend dito? Meron ka bang hidden agenda? Bakit ka naglilingkod? Meron ka bang ulterior motive sa puso mo? Diba? Sabi po ng Psalms, search my heart, Lord, tingnan mo kung merong mali. No? So, ganun po yung dapat na maging prayer po natin. Lord, gawin niyo po akong tunay na disipulo mo, tunay na anak mo. Amen? So, kung mapapansin po natin dito, pa-VIP, no? Connected po siya actually dun sa number 5 eh. Sometimes, hyper-spiritual people, sinasabi nila na kinakausap sila ng Diyos so that they can be more important. Amen? Pero dito, praise God, wala pong magiging wolves. Amen? In Jesus' name. No? No. Alam niyo po ba that when we are serving the Lord, especially those who are serving full-time, ang sabi po ng pastor ng City Harvest Church in Singapore, if you want to serve full-time with God, you need to forget about money, possession. Kasi walang ganon. Walang ganon. No? Kasi in serving the Lord, sabi niya, you will forget about yourself. Amen? Kaya po dito, ingat tayo sa mga nagpapanggap na sheep or tupa ni God. Amen? Na they wanted to feel important. Amen? Ang pagsiserve po kay Lord, talagang it will require you some sacrifices. Okay, kakalimutan mo. Kaya nga po yung, di ba, may mga nagsiserve na hindi nakikita sa harapan ng stage, pero nagsiserve naman. Amen? Mga nagtagaligpit, tagahain, no? Tagaluto, and all. No? That is the kind of serving na pwede mong maranasan kay Lord. Hindi ka pwedeng mapangalanan minsan. Okay lang po ba yan? Amen? And then lastly, ito po yung last. Dito po madalas na merong umaalis sa church kapag ito ay naranasan. Okay? Last, pang-anim, ingat sa mga business partnerships sa mga kapatiran. Okay? Mga bagong born again, mga dating born again, be careful how you will conduct your finances. Okay? Mas maganda kung hindi na po salihan yung spiritual life po natin ng involvement ng pera. Naranasan na po natin yung halimbawa, yung merong nagamit na ito, scam pala. Pero dahil Christian, nagtiwala po tayo. Scam pala, di ba? So, iwasan na po yun, na i-involve mo pa yung pera on your relationship sa yung kapatiran. Lagi ko pong naririnig kay Dad, huwag ka nang magpautang. Kung gusto mong tumulong ka na lang, magbigay ka na lang doon sa kaya mo. Kasi pag hindi po nakabayad yung kapatiran mo, pwedeng mahiya na siya. Or magkaroon siya ng sakit na kalimot. Hindi na siya makabalik sa church. Amen?
So, imbis po na mag-grow siya, wala, na-stop dahil lang po doon sa konting pera na yon. Amen. Kaya po as much as possible, ganun po yung gawin po natin. Especially in business. Okay? Kung hindi rin po kayo bihasa sa pagbibusiness, kinuha yung business partner yung kapatiran sa church, o kung nalugi yan, o edi magsisisihan kayo, mag-aaway kayo. Ikaw kasi. O, it will turn into a sour relationship, no? Magiging maasim na yung relationship ninyo. Kaya ito po mga tips na ito, okay, is shinare ko po ito sa inyo para po mas mag-grow tayo in the Lord smoothly. Maalis na po itong mga ganitong balakid. Amen? May nakukuha po kayo. Okay, so yun po yung ating message. Okay, so yung title po ng ating message is 6 na payo para sa mga born again. Okay? 6 na payo para sa ating mga mananampalataya. Okay? So, kaya po inuna natin that ano po ba ang born again? At now that you are born again, I pray itong mga practical tips na ito ay mas ma-apply po natin. Okay? So, happy new life in the Lord. Amen? Happy new life in the Lord. Pakisabi nga po sa katabi mo, Happy new life in the Lord. Okay? Ang desire po namin ay maging kasiyasaya ang iyong pagsunod kay Lord. Yes, merong sacrifices, pero sana naman mas maraming panahon na kayo ay masaya, kayo ay nai-inspire, na motivate at mas bumubuti ang buhay. Amen? Kasi yun po ang gusto ni Lord eh. John 10:10b, ang gusto niyang buhay sa atin ay kasiya-siya. Amen. Sabi pa sa Jeremiah 29:11, ang plano ng Lord sa iyo ay to prosper you, to make you successful, and not to harm you. Amen. Kaya po ito, yung tips po natin, I pray it is a practical teachings or tips na may apply po nating lahat sa ating buhay. Amen. Amen. Let's all stand. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong katuruan. I pray, Lord God, na patuloy na i-guide mo kami at ilayo nyo kami sa masamang influence, masamang tao, maling katuruan. I pray, God, that up to our last time here on earth is patuloy kaming makasunod sa iyo ng tama. Patuloy na maging tama ang aming paniniwala upang, Lord, ang aming mga galaw, ang resulta ng aming buhay ay tama rin po, Panginoon. According to your word, according to your principles, O God. Maraming salamat po sa bawat isa na patuloy na nandito, Lord, sumusuporta sa iyong gawain. I pray, Lord, na paglabas namin sa simbahan na ito, tunay na makita that we are really born again. Makita nila sa aming pag-uugali, Lord, na hindi kami judgmental, self-righteous. But Lord, talagang makita nila that we love God and we love people, Lord. Yan po, Panginoon, ang aming maipamuhay, Lord. Yan po yung aking prayer, O God. Na lahat ng mga na-born again, Lord, hindi kami magiging palaaway, laging nakikipagdebate. But God, makita po ng aming mga kapamilya, kaibigan, katrabaho, kaklase, indeed, that you are living in us. Lord, yung buhay, just like yung sinabi ng Galatians, yun po yung aming maipamuhay, Panginoon. Meron kaming pag-ibig, meron kaming kagalakan, kapayapaan, meron kaming pagtitiis, kabutihan, Lord, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Lord, tulungan niyo nga po kami na ang bunga ng Holy Spirit makita po sa aming buhay, Panginoon. Holy Spirit, we pray na more of your control in our lives. Bigyan niyo pa kami ng desire na nanggagaling sa iyo, Lord, at ng kapangyarihan na magawa po itong mga kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, pagpalain niyo ang bawat isa na nakarinig na iyong salita. I pray na ito nga po'y tumubo sa aming buhay, Lord.
Maraming salamat po, O God. We thank you and praise you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We can all be seated. So mamaya po mag-bless na po si Mamila, and then we will have our lesson 3 of life class. Okay, wag po kayong mag-alala sa ating mga life class delegates. Na-discuss na po ang ating pinaka-main message, no? Actually, yung shinare ni Pastor Lotter, that is the lesson 3 of life class. It's about new birth. Okay? Na dahil napanganak ka na muli sa pamilya ng Diyos, ang lesson 3 is the best experience. Kaya po ang shinare ko kanina, ang purpose po noon, I pray, is that you will have the best experience in following the Lord. Okay? Kasi hindi mabigat, no? Hindi po tayo laging pinupulis, hindi po tayo laging kino-condemn, no? Yung parang meron akong narinig na buti pa nung hindi ako born again, parang masaya ako. No, hindi po ganon, pero ang gusto nating maranasan is really the joy in serving the Lord. The joy na kasama po natin ang God. Amen. So, yun nga po, hindi tayo perfect, pero tayo ay nagsisikap to be like Christ. Amen. Hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay, but we want to glorify the Lord sa araw-araw po ng ating buhay. Amen. So, wala po tayong lunch ngayon. After the blessing, tuloy-tuloy na po tayo sa